Isang maganda at pinagpalang umaga sa ating lahat, mga guro ng ISBESI, General Trias Cavite. Sa mga magulang, ito upang suportahan at provide ang mga pangangailangan ng inyong anak. Super proud po ako sa mga parents na pinakita niyong pag-aaruga, pagmamahal, tibay at mahabang pasensya. Sa ating principal na si Ma'am Leonesa, alam mo ba, masipag at natiyaga ang pagmahal sa paaralan ito. Congratulations po ngayon ang ikalawang moving up ceremony. At sa ating director, si Pastor Jason, sa kanyang walang sawang suporta ng ISBESI Naib. Maraming salamat po, higit sa lahat sa mga mag-aaral ng kindergarten na sisipagtapos ngayong araw din ito. Congratulations, graduates. Palakpakan naman po natin sila. Ako po si Ma'am Christine Joy L. Carayo, your guest speaker today. I'm from Miss Royal Naib. Ako ay sobrang nagagalak na invite po ako ni Ma'am Ness. Ano po siya mag-judge na foundation day. And then lumapit po sa akin si Ma'am Ness na pwede nga na po ako po rin speaker. And then actually, this is my first time po na makapag-speak. And first time ko rin po guest speaker. So, tama po yung narinig, 27 years old pa lang po ako. Bagong kasal lang po nitong February 1. Ayun ang aking husband. This is my pleasure and privilege para makapagbahagi ng kaalaman at karanasan na may maitutulong ng bawat isa. Ngayong araw, bawat kabataan na rito ngayon ay nakatayo sa harap ng isang panibagong yugto ng kanilang buhay. Bilang mag-aaral, sa bawat pawis, luha, at pagsusumikap ng iyong pinuhunan, natutunan nawa ng bawat isa na ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mataas na marka, kundi sa pagiging handa na pihatin hamon ng ating buhay. Sa mga tuwid, ngayon nakapagtapos na kayo ng unang yugto ng edukasyon bilang mag-aaral ng kindergarten, kailangan ay maging handa pa rin ang bawat isa sa susunod na antas pagtutong ng elementarya. Kung saan, kadalagan, pagsubok ng mga bagay na dapat matutunan. Nakalaunan ay magsilbing pundasyon upang maging higit kayo matatag bilang moderno ng kabataan. Ang tema ng pagtatapos sa parang ito ay ngayong taon, henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Yan, napakaganda po ng team na po. Sobrang ganda po, sobrang blessed po ako sa binigay ng team. So ayan po, henerasyon ng pagkakaisa. So kailangan po na, lalo sa panahon ngayon, magkaroon po tayo ng unity. Diba sabi nga po sa Psalms chapter 133 verse 1, behold how good, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So, kung sa Biblia nga sinasabi na magkaroon tayo ng unity, how much more dito sa ating Pilipinas, kagapay sa bagong Pilipinas, na magkaroon din po tayo ng pagkakaisa para mabilis kong umunlad ng ating bansa. Ibig po na siya upang maging higit kayo matatag bilang moderno ng kabataan. Ang tema ng pagtatapos, niya po, yung ating bagong Pilipinas na sinasabi rin ni Dr. Rizal, na ang kabataan na siyang pag-asa ng ilang bayan, ngunit ano nga ba itong ibig sabihin? Ito ay isang hamon para sa bawat isa, lalo na sa batang narito na hubugin ang sarili upang maging responsableng mamamayan. Ang mga mag-aaral narito ngayon ay may posibilidad na maging guro, maging doktor, pulis, negosyante o leader ng pamayanan at bansa na bubuuan mas kamundat na lipunan. Natapuan, higit sa lahat kayo ay maging ganang na Pilipino. Ang ibig sabihin ng isang mamayan ay malasakit sa bayan. May disiplina sa sarili at may pangarap na itinaas ang dignidad sa ating bansa. Hindi madaling maging kabataan, lalo na sa panahon ngayon, maraming tayong kinakaharap na suliranin. Kaya na lamang nakakulangan sa trabaho, kahirapan, at iba pang hamon na ginagalawan nating lipunan. Subalit, sa harap ng panghinaan tayo ng loob, gawin natin itong special. Upang magpunyagi ang tunay na tagumpay, hindi lamang gusto sa sariling tagumpay natin, kundi kung paano natin ginagamit ang ating kaalaman upang makatungo sa iba. Gaya nga po sinabi kanina ni Pastor Jason, di ba? Hindi lang po dapat natin ito tinuturo sa mga bata na pag-disiplina, kundi dapat kailangan po nilang gawin, di ba? Kung nakinig po kanina kay Pastor Jason, napakaganda na ang message na sinabi niya kanina. Mga parents, kung tayo ay tinuturuan po natin ang ating mga anak, so kailangan hindi lang po na hanggang salita lang. So kailangan, bilang sa magulang, kailangan gawin din po natin.
dito. Ito ay patuloy niyong dapat sa buhay, sa inyong mga gagawin, desisyon, sa inyong mga kilos o kampanya, sa inyong pagmamahal sa bayan. Ang henerasyon ng pagkakaisa ay nagsisimula sa inyong mga pangarap, sa inyong mga pagsisikap, gawing realidad ang mga ito. Sample natin isang langgam. Di ba? Ang langgam po ay meron silang pagkakaisa. Pag gumawa po sila ng pagkain, hindi lang po yan isa lamang. Hindi lang po isa lang ang pag-harvest or kumuha ng mga food. Kundi marami sila, di ba? Pati paggawa lang ng bahay. So, tulong-tulong yan sila. So, meron silang pagkakaisa. So, gayon din dito, tayo hipunan na sinawa ay magkaroon din tayo ng pagkakaisa. Para naman sa mga guro, salamat sa inyong walang sawang paggabay sa bawat kabataan. Ayan, ito po yung mga teachers dito. Thank you so much po sa inyong sakripisyo at pagmamahal. Sa bilang isang magulang, hindi po biro ang maging magulang. Di ba nabanggit nga ni Pastor? Lahat isa-sacrifice mo para sa iyong anak. Kahit gaano man niya kakulit. So, meron tayo dapat long patience. Nawa ay alalahanin natin na tayo rin dapat maging kasangkapan para makapunta sa maayos na pamumuhay. Ang kinabukasan ng mga bata, mga parents, huwag po natin silang sukuan. Kahit alam natin na ang ganyang mga edad, o diba, makukulit pa yan. So, malilikot. Kasi darating po araw na magpupungang iyong pinaghirapan. So, sa ngayon, so dahil nga sila ay first step pa lang, talagang mahaba po talaga yung ating pasensya. So, pinaghirapan katulad naman ng ako ay natuturan ng kindergarten since 2021. Graduate po ako ng 2017. Naranasan pagsubok sa pagiging guro, pangalawang tatayong magulang. So, hindi rin biro na, diba, kayo po yung first parent and then second parent ay yung teachers. Kaya, palakpakan po din po natin yung mga teachers po nandito. Nakaka-proud naman po sila, lahat po ng admin. Mga kabata ito, talagang naranasan ko din yung sa pagtuturo pa lang, di ba tayo sa mga teachers, nagtuturo tayo ng alphabet. Ayun, sabi mo letter N. Di ba? N. Nakakalimutan din na nagiging letter M. Di ba? So, hindi lang yan 3 times po, 10 times po namin. So, kailangan mahabang pasensya po talaga ang meron tayo sa mga kinder. Kaya super blessed po ako sa mga bata na nag-aaral din po dito sa institute. Ito po Institute of Christian Educators. Ito po ay Christian School. Sobrang blessed na po yan. Tumasok sa classroom, ang gagawin po muna namin ay meron po kaming gathering sa mga kinder. Lahat po, from kinder to grade 6. And then, nagba-Bible po si Pastor. Tinuturuan din po ang mga kabataan ng kumanta about Word of God. Isipin niyo po, maganda ang mga batang ito, hindi lang po ang alam nila na kanta sa labas, kundi meron po silang alam na kanta sa Panginoon. Ayan, ipagpupuri po nila, pag-awit po kanina nila ng give thanks. So, ayan po, so sobrang malaking dulot na po yan sa bata na marunong po sila magpasalamat sa Panginoon. And then, natutunan po nila paano sila mag-pray. Ayan, so dito sa Christian School, tinuturo po yan ang bata na mag-pray po sila. Mag-Word of God. Before, so yung aking first choice ay hindi naman po talaga education. Pero habang tumatagal, pag ikaw ay nasa teaching na, mas lalo ka mapapamahal sa mga estudyante. So katulad ko, nung una talaga sabi ko sa magulang ko, ayaw ko talaga maging teacher. Kasi mahirap po talaga, lalo na pag maliliit ang hawakan mo. So, yun nga, diba, makukulit, lagi kang magsasaway. Pero, pag ang kalooban talaga ng Diyos ay diyan ka inilagay, wala ka nang magagawa. Pero habang tumatagal sa aking pag-teaching ay masaya naman po. Sobrang saya pala. So habang tumatagal ako ay natuturo until now, ang saya pa naman turo sa mga ganyang bata. Kasi ang mga bata, malalambot po yung puso nila. This old we will not depart from it. Yun po yung pinaka-life verse po namin sa school. Kahit di naman po dito, try na po child. So, ang mga bata, kailangan po natin sila turuan. So, turuan sila, didisiplina sila. Kasi sa kanilang paglaki, hindi po sila hiwalay. Di ba po? And
He will not depart from him. Nung nalaman po nila, pag nagbabible po ang pastor na dapat, huwag natin gawin ito, masama ito. Ang mga bata sa mga ganyang edad, mabilis po yan nakakatanda. At ang mga bata, hindi po yan nagsisinungaling ha. Totoo po sa sabi, kung makikita nila, mami si teacher ang galing, nagbabible po sa amin. Maaari nawa, hubugin natin sila ang salita ng Diyos, kaya paraan, matitiyak natin sila ay maging ganap na kabataan magiging pag-asa upang maunlad ang aking bansa. So once again po, congratulations graduates. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat to God to all the highest glory.